Ayan. Have a blessed divine hope everyone, divine peace, divine prosperity. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay November 17, 2024 at ang oras ay 8:35 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Suluing Par, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang mga nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katwiran, kapayapaan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Bago ang lahat, nais ko munang pasalamatan ang mga taong hanggang sa ngayon ay sila pa rin ay bahagi ng ating misyon at patuloy na tumutugon sa mga kailanganin sa ating misyon. Okay. Mga kapatid, kumusta ang bawat isa sa inyo? Kumusta ang mga nasalanta ng mga kabagyuhan? Huwag kayong mag-alala at more bagyo pa ang mangyayari. At huwag kayong magagalit sa sinasabi kong iyan. Ako'y nalulungkot sapagkat sa mga bagyo na yan ay marami akong natanggap. Marami akong tanggap na mga mensahe na, ma'am, baka naman po pwedeng ganito. Ma'am, baka pwede naman ganyan. Ma'am, alam kong may kakayanan kayo, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am. Ngunit, mga kapatid, alalahanin ninyo ang sinabi ko, the day before na nangyari ang lahat ng yan, hindi ako nagkulang sa inyo. Okay? Wala akong pagkukulang sa inyo. Kaya nga sabi ko, yung pananalita ko, nandun yung bagsik, no? Nandun yung tabak na pananalita na talagang ipinagdidiinan ko sa inyo yan. Kasi nga, hindi nagsasalita si Lidimen para sa sarili ko, kundi para sa inyong lahat yan. At bilang, no? At bilang isa sa mga nautusan, mga gisugo, no? Ay ginawa ko lang ang part ko. Okay. Ganun pa man, mga mahal kong kapatid, sa umagang ito, kasi marami talaga ang lumo. Sabi ko, kaya nga, itong umaga, share ko na naman ulit, no, sa iyong pangalan, ang una at huli, no, ang iyong pangalan, no, share ko sa inyo ang kanta na yan, no, lahat ay luluhod, no, sa nag-iisang Alpha Power Omega. Okay, sa umagang ito, makinig lahat kayo. Kasi yung mga dilubyo na yan, hindi pa yan. Kulang pa yan. Na? Baka sabi ninyo, grabe naman to Lidimen. No? Kapatid, wag kayo magtampo sa akin. The truth is the truth. Hindi ako katulad ng iba na puro magaganda ang sasabihin sa inyo para hikayatin kayo na, alam nyo na pumanig sa kanila, magpaanib sa kanila. Always remember that Lidimen Canoto ay wala akong religion na itinayo. Okay? At this morning, makinig kayong lahat. Ito bang mga nangyayaring mga bagyo, mga dilobyo, mga kaguluhan? Ano ba yung magiging ending nito? Ano ba yung ending nito sa atin lahat? Kasi katulad ng sinabi ko, hindi pa yan. Wala pa yan. Yung mga bagyo na yung mga sunod-sunod na bagyo na yun. Nako, sinasabi ko sa inyo, kumbaga sa aklat, introduction pa lang yan. No? Marami pang magaganap. No? Kaya mga mahal kong kapatid, bagamat ganon, kaya di ba sabi ko, blessing sa akin, for me,
blessing sa akin na lahat ng kaguluhan, lahat ng mga dilubyo, mga sakuna, for me is the very big blessings. Kaya nga sabi ko, the more na nagkakagulo, the more na nagganyan ang mga nangyayari, sa akin, pabor yun sa akin. No? Why? Okay. Ang inyong abang lingkod, no? Katulad ng sinasabi ko, well, expected ko naman yun because I know that I cannot please everybody. Okay. Para hindi kayo maguguluhan. Bakit ko sinabi na ito'y pabor sa akin? Okay. Meron tayong babasahin ngayon. Ito'y makikita sa Micah chapter 4 verse 1. Basahin natin to ha, mga kapatid, makinig kayo, no? Sana pag mayroon akong ibinabahagi sa inyong mga bersikulo, makinig kayo, labo bitaw. Pag mga bad news, manood naman kayo. So, manood din kayo kasi para ito sa inyo. Okay. Ang mensahe sa mga kalamidad. Ito'y makikita sa Micah chapter 4 verse 1 kung bakit ko sinabing this is the very big blessings for me at gusto ko yung blessings na yan ay ibahagi yan sa inyo. Basahin natin sa Micah chapter 4 verse 1. Makinig kayo. But anyway, hindi nyo ba napansin na pag nagba-vlog ako parang biglaan? Walang abiso sa mga group chat, no? Dahil gusto ko, maramdaman ko at makita ko na kayo ay laging handa at laging sabik sa mga mensahe na ipaparating ko sa inyo. Sinabi dito sa Micah chapter 4 verse 1. Itong mga kalamidad kasi natin, ito'y may mensahe para sa pag-iral ng kapayapaan sa daigdig. This is not my own understanding at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ibinigay niya, ging-guide niya ako para sa sitas na ito. Ito'y matatagpuan, at babasahin ko, wag kayo maingay dyan, oo. Darating ang panahon, na ang mga bundok ng kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay namumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Okay? Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Alam niyo, ito na naman tayo. Kasi tayo, Lidimin Kanuto is physical, material plus physical ang ating ibinabahagi sa inyo. Kaya pumasok na naman dito, higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. 'Di ba? Sinasabi na titingalain ng buong mundo, no? Ang ating bayan sa anong paraan? No? Sa kapamaraanan ba ng mga pangangaral? Hindi. Nagtatalo-talo nga kayo diyan, 'di ba? Puro kay pagalingan. Sa ginto ba? Hindi. Okay. Ito 'yon. Itutuloy ko. Number 2. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halik kayo, no? Tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong, no, lumakad sa kanyang landas. Okay. Itong mga bagyo na itong mga bagyo, kung saan mga bagyo na yan, no? Kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang mga tao, pagpapaalalahanin mo, alam mo, lalo na yung mga, hindi ko naman nila lahat, pero most of them, at lalo yung mga nasa posisyon, sasabihin lang, maniwala ka kay Lidimin, sino ba yan? Ano ba yan, pobre ba yan? Yung mga tipong ganon. Dahil nagmamalaki kayo kung ano ang meron kayo ngayon. Naalala niyo bang sinasabi ko sa inyo? Lahat paluluhurin yan. Hanggat meron kayong ipagmamalaki sa inyong mga sarili, wala kayong kababaan ng loob. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ipagpatuloy ko, sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh.
ang salita ni Yahweh, ibig sabihin, ang kanyang panukala, hindi panukala ng mga kung sino-sino. Siya ay mamamagitan sa mga bansa, no? At magpapaira ng katarungan sa lahat ng lahi. Okay? Paano iiral ang katarungan? Yun po ang nais ng kataas-tasan. Yan po ay isa sa mga panukala niya, ang iiral ng katarungan. Iiral ang katarungan. Kaya mahirap, mayaman, nung panahon ng COVID, natamaan. At this time, sa mga dilubyo, isampul na lang natin, no? Walang pinalagpas, pantay-pantay, no? Kaya gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na. Sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Sample. Paulit-ulit ko itong ibinahagi sa inyo yung mayroon akong nakausap na mga kumander. Ipagpaumanhin sa iba nating mga kapatid. Hindi ko nila lahat. Dahil ito naman yung realidad. Meron kasing iba na mga tao pag nakaposisyon, yung bang mga feeling, yung ba ginagamit nilang kanilang posisyon para akala nila lahat ng tao ay masisindak nila. Meron tayong isang kapatid na isa sa member ng MNLF, no? Nakakalungkot kasi yun yung challenge niya sa akin. Kailangan makipagdigma kasi alam ko yun eh. Yung pangyayari na merong mga sabwatan, ito yung mga sabwatan sa bansa, antay kayo, kanandito yan. Okay? Yung makikipagsabwatan sa iba't ibang bansa dahil naghahabol kayo ng mga funds, ng mga kapirahan na ipinangako sa inyo na kapag manalo kayo sa pakipagdigma sa China ay ibibigay sa inyo ang kapamahalaan ng buong Mindanao. Anong nangyari? Binaha ng una ang China, and then marami nagsabi kinarma kasi mga agaw ng ganito ganin. O ngayon, pantay nangyari din sa atin dito sa Pilipinas. The bottom line dito is napakaliwanag po ang mensahe ng kataas-taasan sa atin. Wala nang mag-aaway. Unahin nyo maggira kayo kasi mga kailanganin natin. Happy kayo no? So, ipagpatuloy ko. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sa samba, magpakailanman. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo mga mahal kong kapatid, itong mga nangyayari sa atin, ito yung sinasabi ko na ikinagagalak ko lahat ng ito. Bakit? Hanggat ang mga tao ay mapagod na yan, magsawa na yan. Kaya kayong mga, no? Ito na naman tayong si mga, no? Kayong mga nagpapaasa ng release dyan, walang release. Walang release, na? Kaya kong ipatak ang dugo ko ng blood compact sa inyong lahat na nagsasabing may release sa December. Pwede nyo akong pugutan ng ulo through social media. Kung may i-release kayo. No? Wala pong release. At tungkol po doon sa mga tinatawag na mga QFS, the Quantum Financial System. Kagabi, nag-initial na akong nagbigay ng statement according, no? Because this is not my own understanding. According to the system, because system is real. Yan kasing mga QFS na yan, makinig kayong lahat ha. Ako na may nagtataka sa iba dahil mga naturingan na mga spiritual, pero hindi ko alam sa inyo bakit hindi nyo na-discern yan, no? Mag-ingat kayo. Not only the QFS, actually marami to maraming nakaka-encounter nating mga kababayan, no?
Alam niyo yung about sa mga investment, yung mga AI, no? Maraming naglabasan ngayon ng mga accounts ng patungkol kay Elon Musk, and then you need to invest your money, no? Kasi ganito ganyan, tapos kailangan mong susundin ang kanilang mga ganito, ibigay mo muna lahat ng information bago i-active, no? Yung inyong mga sinasabing mga wallet dyan, mga trust wallet na yan. Sad to say, I'm so sorry. I, Lidimin Canuto, declared, wala pong magaganap ng ganyan as long as hindi ito maaprubahan. Okay? Because even the World Gold Council, hindi po inaprubahan ng ganyan. Kaya nga bumalik tayo sa tinatawag na gold standard. Okay? Anyway, ipagpatuloy natin muna ito, mga kapatid. Okay. Ngayon, itong mga pangyayari ngayon, okay, makinig ang mga namumuno sa ating bayan. Okay? Babasahin ko sa Mikas chapter 3 verse 5. Mga leader ha, ng mga gobyerno, makinig. Kayo talaga. Ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga, ito may kinalaman din dito, tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan sa pagkaligaw ng bayang Israel. Ha? Kay daghan na may nagpaginoo, ako si ganito, ako ang ganito, ako ang magbibigay ng magandang buhay ninyo, ako ang ganito. Okay, makinig. Nangangako sila ng kapayapaan. Kasi ayan yung mga, alam nyo na, babanggitin ko nito, huwag kayong magagalit. Ayan yung mga It's Word, ano pa? Mga Global Marshall, ano pa? Mga G7, no? Kaya mayroon silang mga ganyan. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan na ang nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan silang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Maliwanag. Na, kaya alam nyo ba yung tungkol sa kapayapaan ngayon? Ano yung digmaan na pinag-uusapan? Not only regarding sa mga armas ng putukan, ng mga missiles, kung hindi, yung COVID ay isa ito sa maituturing na digmaan. Kaya ang ayaw sumunod sa kanila, ito'y kanilang didigmain, no? Kaya I don't know how true na Mr. Willie Ong is nagbigay siya ng statement as a doctor kapag hindi siya sumunod sa panukala ng COVID na yon ay inanuhan sila, binantaan ng kanilang mga buhay, no? May statement yan eh. So ito not only about sa mga digmaan ng mga guns, kung hindi ito yung mga like COVID, ito yung maituturing ng mga digmaan. Okay? Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ng ayaw, no, magsuhol sa kanila. Ito na yon, no? Ito na yon. Yun bang dapat na mangyari na digmaan na sana? Kasi marami sa atin dito, no? Marami dito sa Mindanao. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga bagyo na yan, no, na nangyayari dyan sa Luzon, 2025, welcome. Mas matitindi pang mga kalamidad ang mangyayari sa buong Kamindanawan. Naturingan na the land of promise. Pero ito ang lilinisin, wawasiwasin ito. No? Tandaan yung sinabi ko, kaya 2025, mga taga Mindanao, get ready kayo, matira matibay. No? Sasapit ang gabi, ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain. Lalaganap ang dilim, subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta. Mga nagpuprita-pritahan, no? Paano ba natin malalaman na ito yung mga bulaang propeta? Simple lang. Kaya marami sa inyo ang galit sa akin hanggang tawagin ninyo akong si Lucifer.
na sinasabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Sa kapanahunan natin yan ngayon, hindi yan sa kapanahunan ni Kristo. Bagamat sinasabi ni Lady May na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, hindi nangangahulugan that si Lady May ay hindi ginagalang si Kristo. Sa ating kapanahunan ngayon, bakit ko inihayag ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo? Unang-una, yan po ang ipiniminsay sa akin ng banal na Espiritu. Bakit? Dahil marami na kasi ngayon ang mga sinugo na gusto sila ang kilalanin ng mga Diyos. No? Oy, balita ko hindi ko alam kung gaano katotoo ha. Ewan ko lang ha. Ipagpatawad kung nagkamali, may nakarating sa akin yung nagpakilalang Infinito di Diyos na tigbak na daw. I don't know kung gaano katotoo. No, may nagbalita lang sa akin. Pero, ikaw ba yung nagsabi na itong kwintas na ito ang bibigti sa akin? Marami ka na kasing ginawa din sa akin, hindi magandang kalapastanganan. But I don't know how true. No? Kasi may nakarating sa akin na yung nilalang na yon, na napakilalang Infinito di Diyos, na nagsabi na kukunin yung hininga ko, ito ibibigti dito sa yan, mura-murahin mo ako. Galit kayo pag sinabi kong purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dahil, no, marami sa inyo ngayon, no? Maging ang salita ng Diyos ginagamit, pero ang gusto ninyo, kayo ang titingalain ng buong mundo. Mga hinayupa kayo. Dito, lulubog na ang araw para sa mga propeta. Malagim ang kahinanatnan nila. Mga ano dyan? No, yung mga gumaganap dyan ng mga spiritual. Tapos, puro naman mga kalibugan ng inyong mga inaano dyan. No, sampol! Pastilan, Ginoo. Hindi yan paghatol. Yung iba, ang uin nyo. No? Ang uin ninyo. Nako, mamaya itong mensahe natin. Makarating ako kay dating Pangulong Digong. No? Hayaan nyo, kay may mensahe sa akin para kay Pangulong Digong, no? Mapapahiya ang mga nanghuhula, okay? Pagtatawanan ang kanilang mga pahayag pagkat hindi na sila sinasagot ng Diyos. Bakit? Bakit hindi na sinasagot ng Diyos? Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Bakit hindi na kayo sinasagot ng Diyos? Dahil ang inyo ng mga sarili, ang inahayag ninyo na kayo ay mga Diyos, malintian kayo. Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh sa katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang mga kasalanan. Ano itong mga kasalanan na ito? Ano itong mga kasalanan na ito? Ay yung magsaksi ka lang ng walang katotohanan, no? Yung magkalat ka lang ng chismis, kasalanan na yan. Actually, ang tao nagkakasala sa isip pa lang. Sa salita, lalo na sa gawa. No? Kaya yung nagsabi sa akin, Lucifer ako, sige lang, no? No, sige lang. Makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. Ano itong sampol ng mga binabaluktot ang mga katwiran at ang mga katotohanan? Yung pag-aaway-away nyo dyan sa Senado, yung paghiring ninyo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya ako, natawa na lang ako, no? Pero saludo talaga ako kay Tatay Digong, no? Talagang hinahangaan ko si Tatay Digong, no? Dahil lahat ng yun, totoo lahat yung kanyang mga sinasabi, no? Marami dyan sa inyo, binabaluktot ninyo ang katotohanan, no? At ang katarungan, no? At ang katwiran, mga taga-senado, mga lintik kayo. Yung eksena na yun, yung aambain sana ni Pangulong Digong, yung sino ba yung gusto niyang ambain? Sabi ko nga sa inyo, dyan sa mga hearing ninyo, di ba? Bago nangyari lahat yan, last year pa yan. Kamo mga taga-senado dyan, mag-away-away kayo dyan, magbugbugan kayo dyan. Kaya sino yung mga senador na muntik nagbugbugan dyan? No, nakita naman natin sa video si Alan Peter Cayetano, tsaka yung isa. No? At this time, wag ko naman mabalitaan na magbarilan na kayo dyan. No?
Kung hindi, magkulaman na lang kayo dyan. No? Okay. Itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay. Ulitin ko. Itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay. Itinawag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinasabi ni Lidimin Canuto na next year, welcome 2025, at ang wawasi-wasin ng paglilinis ay ang buong Kamindanawan. Kasi yung mga nangyayari, mga dilubyo na yan, it is the part sa paglilinis. Pero ang pinakalilinisin sa buong mundo, ay hindi yung gera na nangyayari dyan sa Israel, sa Ukraine, sa Russia. Dito mismo sa ating bayan. Lalo na dito sa bayan of the land of promise. Ito ang lilinisin sa buong mundo. Naturingang bayan na pinili ng Diyos, the land of promise. Pero dito mismo ang lilinisin. Mga taga Mindanao, get ready 2025. Baka marami na naman mag-chat sa akin, ma'am, totoo pala yung sinabi mo. So, anong point doon? Ngayon pa lang, managsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Yun lang yun, ang pinaka-point doon. And then, nakalagay dito, gayon man, umaasa sila kay Yahweh at sinabi, nasa kalangitan, nasa kasamaang darating sa atin. Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin tulad ng bukirin. Magiging isang bundok na gumuhong bato ang Jerusalem. Napakaliwanag yun. At ang burol sa kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Hindi ako nagsabi nito, kundi ang banal na kasulatan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ibinigay niya ang mga sitas na ito. And I'm very thankful, special mention, I'm very thankful to Mr. Sino ba ito? Mr. Nery Clam. Our brother Nery Clam, because itong mga mensahe ko ngayon ay he is the one, before, at napanaginipan ko ito lang umaga. Kaya hinanap ko yung notebook na pinagsulatan ni kapatid na Nery Clam, and to remind, maging sa kanya ay ni-remind natin siya na tumayo at tumindig para sa katotohanan, dahil we are not a perfect. Maging ang mga pinili, kaya lahat ng pinili ay pipiliin pa, at lahat ng sinala ay sasalain pa, So, nagpasalamat ako sa kataas-taasan ito, pinanaginipan ko ito, at pinaremind din yung ating isang kapatid, at ito rin ang pinamimensahe sa atin lahat. Hindi niyo ba na-feel ang mensahe sa umagang ito? Ito'y patungkol sa kasalukuyang mga nangyayari sa atin. Hindi niyo ba na-feel yan? Hindi niyo ba naramdaman ang presensya ng banal na espiritu sa mensahe para sa ating lahat? Hindi niyo ba naramdaman yan? Ito'y tugma, akma sa lahat ng mga pangyayari. Okay? So, sa ngayon, may ibibigay pa ako sa'yo. Huwag kayong magsawa kasi hindi niyo napansin bakit si Lidimin ngayon ay bihira na lang mag FB Live, dahil busy po ako at mayroon po akong mas pinaghahandaan. Kaya alam niyo, dapat kayo ay hindi niyo ba napansin na unlike before na pag mag FB Live ako is nagme-message ako sa mga group chat, pero ngayon ay wala. Dahil gusto kong maramdaman din, gusto ko rin makita sa inyo yung pananabik ninyo na makapakinig, na makapakinig. Kaya I really appreciate doon sa mga kapatid na, Ma'am Lidimin, napansin namin hindi ka na nag-FB Live. So, ibig sabihin, kayo yung mga taong sabik na ako'y magbabahagi sa inyo. At maraming salamat para sa bagay na yan. Okay? At this time, mga mahal kong kapatid,
maraming salamat sa inyo. At dugtong ko lang, no, yung tungkol doon sa mga quantum financial system, kung ano-ano mga digi-bank, kung ano ang mga ATM niyan. Ay, Lidimin Canoto declared, wala talagang paulit-ulit na lang no? Wala ho talagang release for that. Yung mga digital na yan, ay sinabi ko na sa inyo na that is the one of the strategy, no? Para gusto nilang lagpasan pa itong mga nakaprogram. Alam niyo mga mahal kong kapatid, yung mga yan, na-remember ko, pangalanan ko na-remember ko way back 4 years ago, meron diyang sa dito sa may Mandaluyong, meron diyang nagtitrade dyan, Horizon Trading, no? Sila mismo ay sinabi nila na itong ginagawa natin ay for survival, kasi darating talagang panahon na yung mga kapirahan ay hindi na magagamit yan, no? Meron silang sinabi tungkol dyan. At itong mga tinatawag na quantum financial system, parang awa nyo na sa mga sarili ninyo, no? Hindi po mag-a-activate yan. Wala pa pong activation. Kaya until now, ang statement nila, we are waiting for the green signal again, no? Wala pa pong activation yan. Ngayon nga na problema nga ang Fed, no? Yung tungkol sa inyong mga sinasabi na digibank, yung mga about sa mga cryptocurrency. For me ha, hindi naman ho masama yan, no? Pero gusto kong i-remind sa inyo that meron pong hangganan yan. Kaya kung kayo man po ay nagki-crypto, wag ho kayong magpapakalasing, kasi ang cryptocurrency na yan, meron po kasing negative, may negative and the positive yan na impact sa atin lahat. Okay? Itong tinatawag na positive, syempre kikita kayo, pero more on negative dito dahil yung iba sa inyo halos wala na nga kayong panahon, no, sa Panginoon, at puro enjoyment na lang, at yung iba hindi na nagtatrabaho, na alam mo na, no? So nakakalungkot, no? Kaya nung isang araw, may nagtawag sa akin, dinirits ako na, are you the intelligence of Elon Musk? Kasi nakikita ko, kasi hindi niya alam may binanggit lang ako ng words, kaya medyo siguro na ano siya, no? Narattle siya, no? So mga kapatid, magsipaghanda kayo, no? Huwag kayong mag-focus. Lahat tayo nangangailangan ng financial, lahat tayo nangangailangan ng material, pero huwag kayong magpakalasing, huwag kayong magpakalunod, no? Kolekta pa more, no? Para sa kaalaman ng lahat, no? Total November pa naman ngayon, ano? Itong December, oh my God. Ipagpatawad nyo't ipagpaumanhin. Ha? Ito kakaano lang. May mababalitaan kayo, diritsahan na salita. Malaking leader ito, matigbak ito. Isa ito sa mga nangungulikta. Matitigbak ito. Ipagpatawad din to, I am not a God. Okay? Pero ang mensahe is mensahe. Yan ay ipapakita ng halimbawa na kailangan ninyong pagbulay-bulayan lahat ng mga bagay. Isang leader ng malaking organisasyon ang matitigbak, no? Matitigbak ito. Alam nyo yung isang Lord patawan. Pangalanan ko na. Nung time na namatay ang isa sa mga pinakamalaking leader ng its word, no? Nagkakagulo sila, maging ako, Lidimin, mag-ano ka na dito, 5,000 lang to. Sabi ko, mahal na kapatid, kung gaano karami ang nakukuliktahan ninyo, ganyan ang mga kaluluwang iniligaw ninyo. So nagalit sa akin. Kasi sabi, di ba, niwala ka kasi magre-release na. Ayan,
Grabing pera ang baha noon. After 2 days, natigbak ang isa sa mga pinakamataas nilang leader. It's word yan. At this time, mga mahal kong kapatid, hindi ko to sinasabi sa inyo para mananakot. Okay? Ito ay sinasabi ko sa inyo para paalalahanan kayo. Isa na namang leader ng malaking organisasyon ang matitigbak nito. Dahil ito sa pangungulikta, bubusungin ba? Kumbaga sa Muslim, bubusungin ka. Na? Abangan nyo to, sino itong leader ng isang napakalaking organisasyon, sikat na organisasyon to. No? International to. Na? Matitigbak ito. No? Itong sinabi ko sa inyo, tandaan ninyo ha, November 17, 2024. I, Lidimin Canuto, declared for that matter. Ha? Nako. No, matitigbak ito. Kasi ilang beses ko na kayong pinapaalalahanan, pero kayo wala kayo bang ginawa kundi pagtawanan ako. Sige. Let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. No? Marami na naman ang maglilitawan yan. Na? Minsan-minsan na lang ako magbigay sa inyo ng mensahe. No? Wala akong ibang bottom line dito. Magsisi tayong lahat. O ngayon, sasabi, no? Nagsisi naman kami. No? Nagsisi sa salita pero sa gawa ay wala. No? Kaya ang iba, makapanira sa iba, wagas. No? At sa totoo lang, no, natatawa na lang ako sa sarili ko. Meron kasing isang grupo na ito'y hinihikayat ako na si kapatid na ganito ay kailangan kong sumuko, magpa-underhilo. Kung susuko man si Lidimin, matagal na akong sumuko sa Panginoon. Kaya nga even in my personal life ay inayos ko. Nagets nyo ba ako? Ha? Nagets nyo ba ako? Kaya mga kapatid, no? Mga taga Mindanao, hindi ko alam. Ngayon pa lang, naano na ako sa sarili ko eh. No? Mindanao, get ready kayo, 2025. Welcome 2025. Mindanao, the land of promise. Ang wawasiwasin, nalilinisin, 2025. Na! Dito man ang maraming mga kuan. Maraming akala mo kung sino mga makapangyarihan, mga hinayupak kayo. Na, makapanira kayo ng kapwa, wagas. Ha? Eh, totoo naman. Kaya sabi ko nga ako mismo, no? Challenge sa akin yun. Kaya itong no election this 2025, that is the very big challenge. Ang sinasabi ko, nawa makinig ang ating pamahalaan, ipagpaliban nyo muna yan kasi mas marami tayong dapat paghahandaan na haharapin. Sa halip na igastos nyo dyan, itulong natin yan sa mga, ito nga wala pa nga yatang tulong yung mga nasalanta ng bagyo ka, wala may kuha ng bansa natin, wala may pundo. Mo? Kayo ba? Pag-isipin nyo nga lahat ng sinasabi ko, Rando Realin, labanan tayo para sa katotohanan, marami ng sinugo na nasa side ng kadiliman na. Ay, tama ka kapatid na Rando Realin. Tama ka, kasi sila yung mga, lahat naman ng mga yan, sinugo rin naman ni Lord yan. Kahit yung ito si Pastor Kibuloy, sinugo din naman ng Diyos yan. Kaya lang pag ma-over ka, at magpakilala ka ng ikaw na ang Diyos ay lintian talagang pipitikin ka talaga ng Diyos niyan. Pati bayag mo pipitikin. Haha. Ay sus, Ginoo. No, tama yung sinabi mo kapatid. Marami naman mga kapatid, no, na isinugo. Pero yun na nga, na overdose, no? Mga sarili na ang pinapakilalang mga Diyos, which is ay nako, talaga lang naman. No? At marami na mga kapatid na nalasing sa mga ano na yan, pangungulikta na yan. Wala naman sa program kasi yan. Pwede pa siguro mangutang, pwede maglambing sa kapatid. Uy kapatid, guys, may kailangan ako. Pero, ay nako,
Kay Susan Peralta Roco, salamat sa mga palala ma'am. Lidimin, puriin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ay, Lidimin Canuto declared, paalala ko ito sa lahat ng mga sinugo. Hanggat hindi ninyo maibuka sa inyong mga sariling bibig, ang katagang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, ipagpaumanhin ninyo, mga mahal kong kapatid. Na? I, Lidimin Canuto, declared, hanggat hindi ninyo maibuka sa inyong mga sariling bibig ang kataga na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, mga mahal kong kapatid, ipagpaumanhin ninyo. No? Kayo kasi tumitingin kayo sa tao No? May maniwala kay Lidimin. Pobre yan. Maniwala kay Lidimin, walang masaing yan. Maniwala kay Lidimin, nagririnta lang ng bahay yan. Maniwala kay Lidimin, na? Maniwala kayo dyan, walang sasakyan yan. Maniwala kayo, hindi naman ako katulad sa inyo, marami nga kayo, may mga sasakyan nga kayo, mga gandang mga bay, mga hinayupak kayo, igaling din naman yan sa panguliktan ng mga hinayupak kayo. Ha? Yung totoo lang ha, akala nyo kung sino kayo mga nakatira sa mga ganito, wala akong pinangalanan ha, matamaan, no? Wala akong pinangalanan, kaya huwag kayong masasaktan dyan, no? Ayan naman ang pinagmula namin ng babae, ng pakilalang Reyna. Wala akong pinangalanan, ako una niyang binanatan, pinangalanan niya ako, o di pangalanan din kita. Di ba? Oh. Wala akong pinangalanan na marami sa inyo. Ay, yung laitin ninyo, wala namang sakyan, maniwala ka dyan, nagririnta lang naman yan. Maniwala ka, tingnan mo nga yung bahay niyan, tagpi. Tingnan mo nga yung mga, kayo nga, may mga sasakyan nga. Magaganda nga tinitira, masasarap nga magkinakay, mga hinayupa kayo, galing naman sa pangunguliktan ninyo, mga hinayupa kayo. Tama ka na, ma'am. God bless. Thank you, ma'am Carolina Katungal. Oh, itong mga nag-aano ng mga no? Takot nga kayo no? Yung mga nakuliktan niyo, takot nga kayo magbitaw dyan na for the meantime, itulong mo na yun dyan sa mga naksalanta, no? Alam nyo ba kung bakit gikulata ngayon o binugbog ngayon ang halos buong Bicol? Alam nyo ba yon? Binalikan pa talaga sila. Actually, ko yan, nababalikan sila sa isang bagay. May paalala ako dyan sa inyo, ha? Ay, nako. Uy, talaga lang naman. Ano pa kayang gusto ng mga tao? Kasi alam nyo, ang gusto ninyong propeta na makita ninyo, nasa na ba yun, ha? No, kaya nagpasalamat ako dito sa isa nating kapatid, no? Babasahin ko ngayon. No? Nasa na ba yun? Kala ninyo puro kasi kayo mga dyan. See is to believe. Mahilig kayo sa see is to believe. Yan, see is to believe. No? See is to believe sa mata ninyo. Tapos pag nandyan na, mag-iyak-iyak kayo. No? Pag sure kayo dyan, nasa na ba yun? Ito yun, no? Kasi kayo, ang gusto niyo makita, ganito yon. Sa Mikas chapter 2 verse 11. Makinig kayo dyan. Ang gusto niyo kasing makita na propeta ay ganito. Makikita ito sa Mikas chapter 2 verse 11. Basahin nga natin. Gusto niyo yata yung mga nakalambitin pa sa krus, no? Nakalagay dito sa 11. Bakit ganito? Mikas chapter 2 verse 11. Tama ba to? 2:11. Mikas 2 chapter 11. Ang gusto nilang propeta na makita, Mikas chapter 2 verse 11. 10. Ayan. Basahin niyo dyan sa Mikas chapter 2 verse 11. Bakit ito ang no? Kaya alam nyo mga kapatid, ang gusto nyo kasi mga propeta, yung makita, yung magbiyak ng dagat. Ano pa ba ang gusto nyo makita? Lalo na siguro ang makita nyo Kristo, yung nakalambitin sa krus. Cease to believe kayo, di ba?
Ganyan mga ugali ninyo. O ngayon, cease to believe. Ayan, dinulubyo na. Oh. May nag-ano sa akin, bakit? Diyos ka? Nagsalita ka ng gano'n. O ngayon, yung mga bagyo na sunod-sunod yan, Kasi sabi ko sa inyo, Lidimin Canoto ay hindi po ako nagbibigay ng mensahe sa inyo para magbida-bida. Sinabihan pa ako, gusto mo lang maraming likes, gusto mo lang maraming shares, para kumita ka, hinayupak ka. Hindi nga ako nagparehistro dyan sa mga sinasabi niyo, magparehistro daw ako sa ganito, para sahuran ako ni Meta Hiller. Hindi ko ginagawang hanap buhay ang social media. Mag-ano kayo, kung nakaregister ba ito sa kahit marami akong likes dyan, marami akong dyan, hindi yun para kumita. Hindi yun ang inaano natin. No? Kaya kayo mga kapatid, mag-ingat kayo ha. Sana itong mensahe itong umaga na ito. No? Ngayon, may nagtanong sa akin, ma'am, paano naman yung natin, ma'am? Yung siyempre, nangangailangan tayong material. Huwag kayong mag-alala. No? Hayaan ninyo na ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan para sa atin. Hindi yung gagamitin natin ng salita ng Diyos, gagamitin natin ang pangalan niya para kumita tayo. Hayaan natin ang Diyos gumawa ng kapamaraanan para sa atin, mga pangangailangan natin. Marami ngayon. Pastilan, Ginoo. No? Kaya mga mahal kong kapatid, pakinggan ninyo, nawa ang espiritu ng katotohanan, nawa ang banal na presensya ng mensaheng umaga na ito, maramdaman ninyo. Pinaka bottom line dito is, magsibalik tayo sa paanan sa nag-iisang Diyos. Tingnan niyo mga nagsasalita ng mga Diyos-Diyosan, di ba? Di ba? Alam naman natin yan no? Sabi ko nga, yung issue tungkol kay Pastor Kibuloy na, yun nga, bilang bahagi ng pagbigay mo sa kanya, isinuko mo ang iyong sarili, ay kailangan mong ganito, no? Kaya nakarating na sa mga sexuality. Actually, hindi lang po si Pastor Apollo Kibuloy ang nasasangkot sa mga bagay na yan. Marami po yan, Mapaluson, Visayas, Mindanao, marami pong grupo yan. Hindi kay Kibuloy ha, maraming mga tumatayo na mga gumagamit ng salita ng Diyos, pangalan ng Diyos, hanggang dumating doon sa mga kababuyan. No, dahil bilang bahagi ng pag-submit mo sa iyong sarili, pagsuko ay hanggang nakarating na about sa mga sexuality, no? Kaya ganon. Kaya si Lidimin, maraming nagalit, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Kaya ako naman, ang sa akin lang, to stand for the truth, and the truth shall set us free. Kaya ba sinabi ko sa inyo, di ba? Sabi nga, di ba, titingalain ng buong mundo ang ating bayan sa anong paraan, maraming ginto? No! Titingalain ang ating bayan sa buong mundo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Sa mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.